Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa dilim kasama si Isabela? Sa marangyang kondo hanggang sa mga pasilyo ng ospital, isang misteryosong operasyon ang magbubukas ng kanyang mga mata sa isang mundo na mas nakakatakot pa sa kanyang pinakamalalang bangungot. Ngunit ano nga ba ang kahihinatnan kapag ang mga aninoy nagpakita ng kanilang tunay na anyo? I-lock na ang mga pinto, patayin ang mga ilaw, at samahan ako sa kwentong ito kung saan ang kadiliman ay hindi lang basta kakulangan ng liwanag, kundi isang bagong realidad na magpapabago sa buhay ni Isabela magpakailanman. Sa madaling araw habang ang syudad ay tahimik pa, isang marangyang kondo sa Bonifacio Global City ang nagliwanag sa pagising ni Isabela. Nakahiga siya sa kanyang malambot na kama, ang isang kamay nakapatong sa noo, at ang kanyang diway lumulutang sa kalituhan at pagkabalisa. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tanda ng isang gabing walang pahinga. Dahan-dahan siyang bumangon, nagbihis ng simpleng damit at inayos ang kanyang buhok na parang wala sa sarili. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala. Ang kanyang puso'y kumakabog sa kaba ng hindi pa niya nararanasang operasyon. Lumakad si Isabela sa kahabaan ng High Street. Ang mga ilaw ng tindahan ay unti-unting nagsisindi. Dumaan si Kuya Ronnie, ang kilalang traffic enforcer, na laging handang magbigay ng tulong. "Ma'am, tulong ko na po kayo," alok niya. Ngunit umiling lang si Isabela at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, tila may hinahanap o iniiwasan. Pagpasok niya sa Makati Medical Center, sinalubong siya ni Nurse Liza na may magiliw ng ngiti at mainit na pagtanggap. "Good morning, Isabela. Handa ka na ba?" tanong ni Nurse Liza. Ngumiti si Isabela, ngunit ang ngiti niya ay pilit at puno ng pag-aalangan. Dinala siya sa opisina ni Dr. Salvador na agad-agad na nagbigay ng mga papeles at mabilis na paliwanag tungkol sa operasyon. Ang bawat salita ni Dr. Salvador ay nagdagdag lang ng bigat sa kanyang dibdib. Ano kaya ang naghihintay kay Isabela pagkatapos ng operasyon? Ang kanyang mga matay malapit nang magbukas sa isang bagong mundo na hindi niya inaasahan. Sa isang puting silid ng ospital, nagising si Isabela sa tunog ng mga makina at mahinang usapan ng mga doktor. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang mga benda sa kanyang mga mata. At ang kanyang dibdib ay puno ng pagkamausisa at pagkabalisa. Ano kaya ang nagbago? Bulong niya sa sarili. Nang alisin niya ang mga benda at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata, isang bagong paningin ang bumungad sa kanya. Nakakita siya ng mga aninong gumagalaw sa paligid na hindi niya may paliwanag. "Ano ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital, isang nakakatakot na multo na may malamlam na mga mata at mahabang buhok ang lumitaw sa kanyang harapan. Nanigas ang kanyang mga tuhod sa takot at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Tulungan niyo ako!" sigaw niya, ngunit walang lumapit. Sa isang hindi inaasahang reaksyon, sinugod ni Isabela ang multo. Ngunit sa halip ay si Dr. Salvador ang kanyang nasaktan na nagkataong dumaan sa pasilyo. Ang pagkakabangga ay nagdulot ng pagbagsak ng mga gamit at pagkagulo sa paligid. "Ano ba ang nangyayari sa akin?" tanong ni Isabela sa sarili habang nakatitig sa gulong kanyang nilikha. Ang takot na bumalot kay Isabela ay nagtulak sa kanya na tumakas. Ngunit ano ang susunod na mangyayari ngayong siya ay nabulag sa liwanag ng araw at napagtanto ang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa mga multo? Ang kanyang pagtakas ay magiging simula ng isang mas malalim na bangungot. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, biglang napahawak si Isabela sa kanyang mukha.
Hindi pa handa ang kanyang mga mata sa liwanag at sa isang iglap, ang mundo sa kanyang paligid ay umikot-ikot. Diyos ko, ano to? Sigaw niya habang pilit niyang pinipikit ang kanyang mga mata na para bang sinusunog ng araw. Sa kanyang pagkabulag, mas lalo niyang naramdaman ang mga kaluluwang naglalakbay sa paligid. Ang mga bulong at hikbi na hindi naririnig ng iba ay tila dumadagundong sa kanyang mga tainga. Andyan ka ba? Huwag mo kong sundan, bulalas ni Isabela habang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang pandinig ay naging gabay niya sa gitna ng dilim. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kondo sa BGC. Ang bawat hakbang ay mabilis at walang katiyakan. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at kaguluhan. Kailangan ko nang makauwi, bulong niya sa sarili habang pilit niyang inaalala ang daan pauwi sa kabila ng kanyang kalagayan. Pagkapasok sa kanyang kondo, agad siyang pumunta sa kanyang silid at nagdesisyong doon na lamang manatili. Pinili niyang iwasan ang liwanag ng araw at ang mga kaluluwang gumagala sa labas. Ang kanyang mundo ay naging isang santuwaryo ng kadiliman at katahimikan. Dito na lang muna ako, aniya sa sarili habang hinahayaan ang dilim na yakapin siya ng buong buo. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mga araw habang si Isabela ay nakakulong sa kanyang madilim na mundo? 2 linggo na ang nakalipas mula nang magdesisyon si Isabela na mamuhay sa dilim. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang silid, napapaligiran ng mga gamit na hindi na niya ginagalaw. Ang mga pagkain sa kanyang ref ay paubos na at ang kanyang tiyan ay sumisigaw na sa gutom. Ano ba tong ginagawa ko sa buhay ko? Tanong ni Isabela sa sarili habang nagdedebate. Kung haharapin ba niya ang kanyang takot o mananatili sa kanyang ligtas na kadiliman. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan at determinasyon. Hindi ko na kaya to, sambit niya. Ang kanyang loob ay nag-alab sa kagustuhang muling makakita ng liwanag. Sa wakas, nagpasya siyang buksan ang pinto ng kanyang kondo at humarap sa anumang nasa labas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang seradura at sa bawat paghinga ay ramdam niya ang bigat ng desisyong kanyang gagawin. Kaya ko to, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit sa kanyang paglabas, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Sa salamin ng elevator, nakita ni Isabela ang refleksyon ng isang nilalang na nakadikit sa kanyang likuran. Ano ito? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay malaki sa takot at pagkagulat. May mga bagay na mas nakakatakot pa pala sa kadiliman. Ano kaya ang gagawin ni Isabela ngayong alam niyang hindi siya nag-iisa? Sa gitna ng kanyang takot at desperasyon, hindi na nagdalawang isip pa si Isabela. Sa isang marahas na kilos, pinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, tinanggal niya ang pinagmulan ng kanyang bagong pangunawa. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at walang pag-aatubili habang hinuhugot niya ang kanyang mga mata, na para bang ang bawat segundo ay mahalaga. Ang sakit ay tila hindi niya alintana, tanging ang pagnanais na matakasan ang bangungot na kanyang nararanasan ang nasa isip. Si Jomar na kanina lang ay tahimik na nanonood ng TV sa kanyang unit, ay napasigaw sa takot at pagkabigla sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabela, na ngayon ay nakatayo na may umaagos na dugo sa kanyang mga kamay. Ang eksena ay parang isang malagim na painting na hindi maalis sa kanyang isipan. Habang si Isabela ay nanginginig at ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ipinaliwanag niya kay Jomar ang dahilan ng kanyang marahas na aksyon. Hindi ko na kaya, Jomar. Ayoko na makakita pa ng mga bagay na hindi dapat nakikita. Sigaw niya, ang kanyang salaysay ay puno ng takot at pagkalito.
Sa isang mapait na pagbubunyag, sinabi ni Jomar na ang mga multo na kanyang nakikita ay hindi mga tunay na multo, kundi mga aura lamang ng mga tao. Isa, hindi mo dapat katakutan yan. Hindi yan totoong multo. Aura lang yan ng tao. Hindi yan nakakasakit. Paliwanag ni Jomar. Ang kanyang mga salita ay tila mga patak ng ulan na nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Naiwan si Isabela sa estado ng pagkabigla at pagsisisi. Nakalupasay siya sa sahig ng kanyang kondo. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa kanyang mukha at ang kanyang isipan ay puno ng pagtatanong sa kanyang mga desisyon at ang malagim na kinahinatnan na kanyang kinakaharap. Ang dilim na kanyang kinatatakutan ay ngayon ang kanyang tanging kasama. Ang pagkakamaling nagawa ni Isabela ay isang paalala na ang takot ay maaring magdulot ng mga desisyong magpapabago ng ating buhay magpakailanman. Ano na nga ba ang magiging buhay ni Isabela matapos ang lahat ng ito? Saan siya hahantong sa kanyang pagbabalik sa kadiliman? Mga kaibigan, minsan ang ating mga takot ay maaaring maging mas nakakasira kaysa sa anumang multo. Si Isabela sa kanyang pagtakas sa hindi niya naiintindihan ay nagdulot ng mas malalim na dilim sa kanyang buhay. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Kung gusto niyo pa ng mga nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Excited na ako makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka sa susunod, ikaw na ang mabulag sa iyong takot. Hanggang sa muli mga ka-horror.